Isang bangkay ng babaeng minor de edad ang natagpuan sa Baryo Masigasig. Ayon sa pagsasalaysay na nakakita na si Jason, naglalakad daw siya sa masukal na bahagi ng nasabing baryo kaninang 4:30 ng madaling araw. Ganun na lang ang pagkasindak niya nang makitang nakahantusay ang biktima sa lupa at naliligo sa sarili niyang dugo. Kalunos-lunos na krimen ang natamo ng biktima dahil wakwak ang tiyan nito at nawawala na ang kaniyang mga laman loob. Hanggang sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang nasabing krimen at naglalakap pa ng mga ebidensya magpapaturo sa suspect. Ako po si Giovanni Paulo, ang inyong tagapaghatid balita. Sa iba pang mga balita, tumutok lamang po dito sa radyo mo. Radyo ko, 101.9 FM. Masamang balita ang unang bumungad kay Cleto. Nang buksan niya ang dibaterya niyang radyo, malalim na pabuntong hininga niya matapos niyang marinig ang balita ngayon. Dahan-dahan siyang napaupo sa silyang dekadera. Sa kanya kinuha ang isang tasang kape na nakapatong sa maliit na mesa na gawa sa kahoy. Maingat na sumipsip ng kape si Cleto. Nang dahil sa malapit siya sa bintana ay naririnig din niya ang mga nagtatawanan at ingay ng mga kabataan na masayang naglalaro sa labas. Hindi na napigilan ni Cleto ang sarili. Napadungaw na rin siya sa labas ng bintana. Halatang nagkakasiyahan ang mga kabataan. Dahil sa bawat isa sa mga ito ay may malawak na ngiti. Kung buhay pa sana si Megan, marahil kasing edad lang din nila ang mga kabataang iyon. At sana'y masayang nakikipaglaro na rin siya sa mga ito. Mapait na napangiti si Cleto nang muling lumarawan sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang namayapang anak at mahal na asawa. May namumuong butil na mga luha sa sulok ng mga mata ni Cleto na siyang pinipigilan ito na huwag dumaloy. Ang maalala ang kanyang namayapang asawa at babaeng anak ay ang nagbibigay sa kanyang puso ng labis na kalungkutan. Sa edad na 42 anyos ay mag-isa na lamang sa buhay si Cleto. Halos 4 na taon na rin simula nang atakihin ng mga aswang ang kanilang tahanan at nagkataon naman ng mga panahon na iyon ay nasa kabundukan siya at may tinatapos na misyon. Nang dahil sa pag-atake ng mga aswang ay hindi na niya naabutang may hininga ang kanyang mag-ina. Nang makabalik siya matapos sa kanyang paglalakbay sa kabundukan ng ilang linggo ay naabutan na lamang niya ang malamig na bangkay ng kanyang mag-ina na pinaglalamayan na ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Labis na paghihinagpis ang nararamdaman ni Cleto noong mga panahong iyon. At nagsisisi at pinagsisisihan niya noong nalagay sa panganib ang buhay ng mga ito. Lubos siyang nagsisisi dahil hindi niya man lang nagawang protektahan ang mga ito at may pagtanggol laban sa kampon ng mga demonyo. Naputol ang pagmuni-muni ni Cleto nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok mula sa kanyang pintuan. Mabilis siyang napatayo mula sa kanyang kinauupuan at napadungo sa labas ng bintana upang silipin ang kanyang panauhin na kumakatok sa kanyang pintuan. Bumungad kay Cleto ang isang matandang lalaki
o mas kilala bilang Tandang Predo. Isa itong matandang Kastila na nakapangasawa ng babaeng Pilipina. Nang masulyapan ni Cleto, ay agad niyang sinalubong ang hindi niya inaasahang panauhin. Magandang umaga ho sa inyo, Tandang Predo. Ano po ba ang inyong sadya? Bakas ang kaseryosohan sa mukha ng matandang Kastila. Matapos siyang pagbuksan ni Cleto ng pintuan, binati rin niya ito ng magandang araw. Hindi na magpapaligoy-ligoy pa si Tandang Predo at agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Cleto, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang apo ko, si Maricar, ay ilang araw nang hindi nakakauwi. Nangangamba ko na maaaring nanganganib na ang kanyang buhay. Nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Natigilan si Cleto nang dahil sa sinabi ni Tandang Predo. Sa totoo lamang ay hindi na siya nagulat pa dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Dahil sa katunayan ay ilang araw nang may tumutungo sa bahay niya upang humingi ng tulong at may kinalaman din sa pagkawala ng mga anak nila. Malakas din ang kutob ni Cleto na may kinalaman ang mga aswang sa pagkawala ng maraming kabataan sa kanilang lugar. Matunog ang pangalan ni Cleto sa kanilang lugar, lalo na't kilala ang lalaking bilang isang mabangis at mabagsik na antingero. Tama, si Cleto ay hindi isang ordinaryong tao dahil isa siyang kilalang antingero. Ang kakayahan niyang iyon ay namana pa niya mula sa kanyang mga kaninunuan. Talaga naman nananalaytay sa kanyang dugo at kalamnan ang isang mabangis at mabagsik na antingero. Ngunit simula noong nangyari ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-ina, ay naging matamlay na ang buhay ni Cleto hanggang sa pagdesisyonan niya na talikuran na lamang ang pagiging isang antingero. Halos 4 na taon na rin niyang hindi nahahawakan ang kanyang mutya at sandata. Ngunit 4 na taon na rin binabalot ng kadiliman ang kanilang lugar. Malalim na napabuntong hininga si Cleto. Sa kanya sinabi kay Tandang Predo na maling tao po ang nalapitan niyo. Sinabihan din niya ang matandang lalaking Kastila na sa halip lumapit sa kanya ay lumapit na lamang po kayo sa mga otoridad at doon humingi kayo ng tulong. Hindi pa man nakakapagsalita si Tandang Predo ay mabilis siyang pinagsaraduhan ng pintuan ni Cleto. Walang nagawa ang matandang Kastila kundi ang umalis na lamang.